What's up mga mima? This is Riz! So as you can see, nakatarintas ang ating buhok at sila'y nagtataka paano ko nga daw ba ginawa. So for today's video, ipapakita ko sa inyo mga mi kung paano ko siya ginawa. But first, take a look at this. Ito ang naging result ng aking tirintas. Pero, yes, may pero. This video, dito sa video talaga na ito, mas maraming tirintas ang gagawin natin. Yes mga mi, marami! Mas marami pa dito. Siyempre mga mi, pinaglaanan talaga natin ito ng oras kaya please patapusin niyo itong video na to para hindi naman sayang ang effort ko. Chismisan na rin naman tayo kahit ako lang naman talaga ang nagsasalita dito. Alam nyo na, ako ang inyong online kadaldalan. So this is it pansit. Ito ang kanyang final look. Pero di ko sure sa gagawin ko today. Bakit anay gamay? So, eto na kasi, sisimulan ko na ang aking paghihirap sa buhay. Todo effort ako dito mga mi. Kumbaga siguro isang oras akong nakatayo dito para lang magprintas. At halos na full storage pa nga agad. At nakailang delete tuloy ako. Kaya nga ito'y dali-dali ko na rin na in-edit. Nang makapag-delete na rin ako. Alam nyo na, bawas ng storage. Hindi ko ba naman ma-delete ang mga video na aking dinakas ng shy maliit. Ganon din naman ang ibang TikTok videos ko. So, ayun, ang ginawa ko, in-upload ko silang lahat sa YouTube. Yes, naka-upload din po ito sa YouTube pati ang aking mga TikTok videos. Kasi minsan, may mga sounds na natatanggal sa TikTok. Ewan ko siguro na-delete, hindi ko lang sure. I don't know. Basta, yun, to make it secure, pinost ko na rin muna sila or in-upload ko muna sa YouTube before ko i-delete sa aking phone. By the way, mga mima, huwag kayong mag-skip. Yes, may important message ako sa inyo. Alam ko, magkakaroon ng kaunting thrill, pero malamang magugustuhan niyo ito. Naku po mga mi, ako'y pagod na rin dyan. Actually, naka times 5 pa iyan. Kumbaga, ang aking voice over or full video ay naka times 2 na. Itong video before ko i-edit ay times 5 ko pa. Imagine kung gaano katagal magtirintas ng ganyan mga mi. To satisfy lang sa mga nagtatanong kung ako nga daw ba talaga ang nagtitirintas sa aking buhok o ako lang nga daw ba talaga ang nagtitirintas sa aking buhok. And yes, ipapakita ko talaga sa inyo na ako lang. Wala nang iba, ako lang talaga ang nagtirintas. Ganun dapat ako lang. Wala nang iba, walang si ganito, walang si ganyan. Ako lang dapat, di ba? Ay, ano yan? Bawal yan, bawal. Ibang topic natin. Alam ko mga mi, wala pa tayo sa kalagitnaan ng ating video pero may gusto lang akong spoil. Wait, give me 5 minutes. Charis, pabitin ng mayor. Alam niyo ba mga mi, na minsan nakakatuwa magkarintas, minsan hindi. Lalo na pag ganito karami, tapos minsan talaga mga mi, nakakahinahayang tanggalin. Kasi imagine, nag-effort ka ng ilang minutes or hours, tapos tatanggalin mo lang, di ba? Yung tipong ang dami mo nang inaksayang Sanreo. Pero para sa kartihan, tarat gora! Eto na nga mga mi, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako ay mamimigay ng 100 pesos sa GCash. Yes, may pamigay ang mima. But guess what? Panoorin nyo pa muna ang aking video para malaman nyo kung ano ang aking katanungan. Siyempre, dapat nakafollow ka at may-share mo ang aking video. Tapos, itag mo na rin ako. First time ko ito mga mima ha. First time ko mamimigay ng money. Kahit kailangan ko rin naman talaga ng pera. Pero para sa inyo, tarat kora! Simpleng-simple lang ang tanong ko mga mima at masasagot nyo ito kung nakasubaybay talaga kayo. At ang mananalo dito mga mima ay kung sino ang makakasagot ng aking tanong. I mean, unang makakasagot ng aking tanong. Yes, una ha! Pero bago ko i-reveal ang question, magbibigay lang muna ako ng kaunting kwento. Kumbaga, kaunting chika-chika. Alam niyo ba, Mina, sobrang dami ko ng pending na vlog sa utak ko, pero minsan nakakalimutan ko, minsan tinatamad ako, alam niyo na, mima tayo, at hindi doon nakafocus ang ating buhay, pero malay mo, di ba, dito tayo sumakses. Dati pa lang talaga mga mga age of 19 or 20, ganon, may mga nagsasuggest na rin naman sa akin mga na mag-vlog ako, ganon. Pero ang mima nyo, mahiyain, madaming insecurities, takot sa mga negative comments, ganon. Pero na-realize ko mga if ever lang naman na mas marami kang bashers, mas marami kang income. Pero sa ngayon, dahil pasimula pa lang tayo, hindi pa natin nakikita ang ating hinahanap, mga mi. Ganun talaga. Bigla ako talagang naisip mga mi na once in-enter mo talaga yung social media world or vlogging world, hindi mo may iwasan yung mga ganyang bagay. Patatagan na lang talaga, yung mga gusto kong i-vlog before mga mi. Kasi actually, hindi ako magaling, pero kahit paano ay marunong naman akong sumayaw. May idea din naman ako sa arts, at meron din naman akong idea sa pagluluto, mga mi. May katamaran nga lang minsan, pero kahit paano ay may idea tayo. Dati nga palang nag-take ng culinary arts ang mima nyo. So, ayun na nga. Medyo nainip na ba kayo mga mi? Eto na, magre-reveal na ako. Kung sino? Yes, kung sino ang una na makakahula o makakabilang kung nakailang tarentas ako. Bibigyan ko siya ng 100 pesos through GCash. Yes! Mamimigay ang mima ng GCash. Gaya ng sabi ko kanina, wala itong bawian. Basta tama ang sagot nyo at kayong unang nakapag-comment ng tamang sagot, mag-PPM ako sa inyo. At syempre, hindi nyo mahuhulaan ng tamang sagot o hindi nyo talaga mabibilang kung hindi kayo nakasubaybay. Pero kung gusto nyo hula-hulaan lang, bahala kayo sa buhay nyo. Walang ganon. Next mga mima, may kabuluhan na talaga yung iba-vlog ko. Sa ngayon kalokohan muna, malay mo dito tayo sa Max's Trees. Pero as in, pagod na rin ako dyan. Pero dahil ginusto ko to, papanindigan ko to. So medyo gumagaan na rin naman yung pakiramdam ko dyan mga mi kasi kahit paano natapos ko na yung kalahati. Yes mga mima, dito na naman tayo sa kanila. At dito na nga nagkaroon ng struggle ang aking buhay dyan. Paano ba naman mga mi, may makulit sa gilid at kung ano-ano ang dinadampot, naku po. Tapos, sige na ako suway, pero ganun pa rin talaga mga mi. Tapos, nakailang cuts lang ako dyan. Pero, hindi ko naman kinat mga mi kung paano ako nagtarintas. Kumbaga, continuous lang. So, mabibilang niyo pa rin talaga ng maayos na nakailang tarintas ako. Dito na rin ako nagkaroon ng struggle kaunti kasi mga mi, dito is pa full storage na talaga ako. Nakailang delete na ako ng recent delete. Kasi minsan, kahit na-delete na natin sa phone natin, minsan, nagsistock siya sa recent delete kasi meron siyang 30 days na palugit kung gusto mo pa siyang i-restore. So, nakadepende pa kasi sa atin yun kung want mo siya i-restore. Pero kung ayaw mo na, so delete it. Parang sa tao ba? Kung ayaw mo na, burain mo na ng tuluyan. Huwag ka na mag-stock ng 30 days. Hindi uso ang 3 months rule. Pero kung gusto mong mag 3 months rule, bala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo ng problema sa buhay. Ayoko nang dumagdag sa problema mo at hindi ko na rin dinadagdag yung problema ko sa buhay mo. Ganun ba? Para seryoso.
May mga bagay kasi na hindi na natin kailangan i-hold back pa, na parang photos. Kasi 'di ba, the more na hindi natin i-delete yung mga bagay na hindi na rin naman importante, kumbaga tayo na rin naman yung bumura, tayo na rin naman ang nagtanggal sa kanila sa buhay natin, bakit pa natin i-hold back? Ganito kasi yan mga mi, hindi makaka-enter yung new memories natin kung full storage na tayo. Kasi nga, hindi pa din natin dine-delete yung mga bagay sa recent delete natin. You know what I mean? Yung binura mo na, pero nag-hold back ka pa din. Tapos yun yung nag-keep sa atin para maging full storage tayo. Tapos, hindi maka-enter yung mga new memories sa atin. Parang ang lesson dito mga mi, if you want to delete or to erase memories, delete it immediately and pati sa recent delete. Do not hold back. Kasi andun pa rin yung damage, mafe-feel mo pa rin yung damage. Hi! Bakit tayo nagkaroon ng emo dito? Na supposedly, tirintas lang ito. Mukhang nag-e-enjoy ata kayo ha? Nabilang niyo pa ba? Mukhang mahaba-haba pa ata itong video na to. Naka times 5 na yan ha? So habang mahaba pa itong video na to, parang want ko i-insert yung isa pang topic. Meron kasing nag-open up sa akin. Tinanong niya ako mga mi, how if yung partner ko daw ba ay still may connection sa kanyang ex? I can't answer properly kasi minsan din naman akong naging ex. And may mga tao naman na nag-mark sa kanila na ako yung ex ng person na yon. So sobrang hirap magbigay ng advice literally, pero i-connect na lang natin ito based sa question niya at no pass included. Kasi kung ako talaga sa posisyon na yon, depende pa rin talaga mga mi. Kung ano yung topic, kung ano yung pinag-uusapan. Pero kung hindi naman importante yung mga bagay na dapat nilang pag-usapan, like kailangan pang itago sa'yo, foul na yun mga mi. Ganito lang kasi talaga yun mga mi. If hindi mo pa kayang talikuran yung past mo, wag ka munang mag-enter sa new relationship. Kasi hindi lang naman yung partner mo yung niloloko mo eh, pati yung sarili mo. Imagine, hindi mo pa rin pala kayang mag-cut off sa ex mo or sa past mo, tapos papasok ka sa new relationship. Kawawa yung partner mo, boy. Kasi hindi kanya talaga totally kayang i-let go kasi mahal ka niya na eh. Para talaga, kailangan niyang mag-let go. Kasi hindi kayo makafocus sa relationship na meron kayo kung nandun ka pa rin talaga sa past mo. 'Di ba? Kung ano pa yung past mo, ano siya. So, hanggang dito lang muna ang ating storytelling or advice. Gawa na lang tayo sunod ng separate video nun. Mukhang maraming makaka-relate dito ah. Bigla ba namang nagbigay ng advice? So, ganito na lang mga mi. Message nyo na lang ako kung may gusto kayong ipa-storytelling para gawa natin ng separate video yon. One topic at a time, kumbaga, patapos na tayo mga mi. Nabilang nyo ba? Baka na-focus na kayo sa pakikinig about sa mga eme-eme. Bago matapos ang lahat, ang aking mga pinagsasabi or advice ay hindi connected sa buhay ko ha. Baka mamaya ay nagbigay lang tayo ng advice na issue pa tayo. Alam niyo naman sa social media, maraming matatalino at marami ding bantay ng ating buhay. Hi, finally! Ako ay patapos na rin. Makakahinga na ako ng malalim. So, ayan na ang kanyang final result. Mga mi, nabilang niyo ba? Comment down kung ilan. Malay niyo, kayo na makaka-receive ng 100 pesos. Bye for now. Ingat!